Habang inaatake nila si Sara Duterte dahil ang sabi ng mga bangag at mga alta mga kababayan na feeling yayamanin ay katsipan daw si VP Sara Duterte mga kababayan. Katsipan daw ang kasuotan, nagpapa-interview din daw sa mga cheap na mga vloggers mga kababayan. Pero wag ka! Ang kasimplihang ito ni VP Sara ay ang siyang nagpapalakas sa kanya. Dahil sa mga simpleng bagay na ito ay talo maging ang mga taga-suporta nitong sina Karen Davila. Ang base ni Sara mga kababayan ay hindi naman daw itong base si Karen Davila. Kaya doon mga kababayan nagpunta si VP Sara sa mga vloggers sina Banat Bay at si Boss Dada. Dahil ang base ni VP Sara ay ang masa. Ganyan kasimple si VP Sara. Panoorin niyo po ha. Okay, next. So, the race has already begun. The And race she has already begun. Contrasting herself with the administration without the administration knowing what she is doing. Hindi alam ng administrasyon mga kababayan no, ang strategy. Panay sila saway mga kababayan, kantsaw kay VP Sara. Ano ba yan, kachipan? Sabi siguro ni Admiral mga kababayan, she's so cheap, not so New York. As if naman mga kababayan no, ang mga mukha ng mga admiralis na yan, to Lord. Pasosyal na hindi naaayon sa ganda. Ano ba yan? Ang babaw talaga. Ang nag-i-interview si Dada at saka sino yung isa? Banat Si Bay. Banat Bay. Sino ho ang base? Di ba ang base niya? DNE? Class D and Class E. Diyan nakakahugot ng maraming suporta si VP Sara mga kababayan. At yan pa ang pinupunteriya ng mga bangagana, bigyan ng ayuda. Hindi naman yung mga base ni Karen name now? Davila. Di ba si Narisa, Karen Davila mga kababayan, yung mga alta feeling mga sosyal na presidential bulldog ko no, pumupunta talaga kay Karen Davila. Pero si VP Inday, dito sa mga vloggers mga kababayan. Hindi naman yun ang base niya eh. Bakit naka-ordinaryong t-shirt? Ordinaryo lang. Issue yan sa mga taga Luzon, sa Metro Manila. Sabi ko sa kanya one time, you have to dress the part. Yan ang ayaw nila mga kababayan kay sa mga Duterte. Pati kay Sara. Dahil unang-una probinsyana. Baduy daw mga kababayan. Yan lang ang kanilang reason mga kababayan ay ayaw nila kay Tatay Digong at saka kay VP Sara. Baduy, taga-probinsya, hindi statesman kung manamit. Binabase sa pananamit mga kababayan tapos yung kanilang binobotong mga ang gagandang manamit, hindi daw baduy, kawatan. Saan kayo? Diyan kayo sa mga statesman pero kawatan? You're the vice president. Bakit ma'am? Pag ganito ang suot ko, hindi na ako vice president. Siyempre, medyo napakabig ako. Hindi ka ako kasi, alam mo, pag botante ka, gusto mo makita yung leader mo, lalo ka na maganda, bihis ng maayos. Hindi lang. Bakit ma'am? Ang suot ko hindi maayos. Oo nga. Simple lang si VP Inday si Tatay Digong nga, nanalo pa rin, di ba? Nagpakatotoo ka lang. Doon siya komportable sa mga ganun na mga kasuotan mga kababayan. Tumigil na ho ako. Buti nga. Kaya, parang ang t-shirt, di ba? Sabi ko, ano naman yan? Naka-t-shirt ka na naman, naka-cargo pants, naka-rubber shoes. Bakit ma'am? Hindi akong vice presidente, ikaw. Tahimik na uli ako. So, hindi kagaya ni Rizan talagang total makeover mga kababayan bago humarap sa sa media. Yung outfit mga kababayan, ang presyo mali-maleta. Yung susunod na slide tungkol sa gera. Kasi itong gera sa Middle East can really help her in showing contrasting herself to BBM. Nakakatulong ito sa kay VP Sara. Because he is performing the leadership role. Sinong unang naglabas na tungkol sa mag-ingat po kayo, ito po ang ating susundin? Hindi ba siya? Si Presidente, anong sinabi niya? Parang reporter. Wala lang para may masabi lang si Bangag mga kababayan Habang wala pa tayong plano, magre-report muna ako. Pero na pong isang namatay. Ay, Diyos ko Lord, Bangag. May gera na ho. May gera na. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Meanwhile, magtago muna kayo. Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano magagamit ng spokes tungkol sa gera? Puro Duterte. Ang Duterte.
Si Claire Castro, mga kababayan, ang sisisihin niya, si Duterte na naman sa gera. Kaya patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. Oh, tapos mga kababayan, alam naman natin ang baluarte ng Duterte, isa sa mga baluarte is ang mga OFW. Sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report ng report. Pangag! Ha? Imagine mo, Ano na sa Amerika pa, mga kababayan, ng hikayat daw para pagsabihan daw yung mga nagagerang bansa na itigil na nila. presidente Lord. magsabi, tataas po ang gasolina ng 80 pesos. Sabi ko, ito suicide. Ulitin mo lang yun ng ulitin, di ba? Sa kampanya, ulitin mo lang ng ulitin yung 20 bigas. Ha? Yung 80 pesos per liter. Sabi ko, mahina ito. Huh? So, yun yung problema. And it's all communication. Even if you have a very good English-sounding British, British. whatever, compared to PRRD's expletive, nagmumura. Sabi nga ni Kaufman mahilig siya magmura. Pero hindi ibig sabihin, yung pagmumura niya, yun yung policy. Believe nga ako kay Kaufman, naintindihan niya yung psyche ng Pilipino. Nung ine-explain niya yung opening niya. Ang galing. Akala ko hindi niya maiintindihan si PRRD kasi yun nga, sa isang sentence, puros mura. Oh, no? Siguro tumulong si Alvin, mga kababayan, nag-interpret na, Hindi pwedeng maintindihan Kaufman via mga kababayan Translation lang sa internet. Isang lang, mga kababayan. Dahil, di ba, nagtatagalog si Tatay Digong, nagbibisaya. Dapat native tongue talaga ang mag-i-interpret dahil yun ang nakakaintindi. Yung mga Tagalog nga, mga kababayan, nami-misinterpret ang mga Bisaya, di ba? How much more si Kaufman? How much more ang mga ICC, mga kababayan? So, yung gera hong yan ay napakahalaga kasi it will show to everyone how Inday is a leader. So, nakakatatlo na siyang video on yung gera, kung anong gagawin. So, makikita mo. Wala pang resources si VP Sara niyan, Next slide, please. Next slide, please. I will jump. 5 days from basic Iran versus US and Israel. It is now Indian Ocean. Sa Indian Ocean, may namatay na Sri Lankan vessel. Saan ang Sri Lanka? Hindi ho ba malapit na sa atin? Palapit Next na ng slide, palapit. please. At makikita mo, nagsarado ang Strait of Hormuz, ang Sri Lanka nandyan. Anong impact? Si Bangag, walang Yan po yung impact sa atin. Parang walang... Okay? So, nandyan na po yung Asia Pacific, ng global trade. Anong impact sa Walang Pilipinas? plano. Next slide, please. So, makikita na, can you go before that one? 1.5 to 2 million OFWs. Okay? Sa Middle East. Sino hong nanalo noong 2025? Hindi ho ba yung sinuportahan ni Duterte? Basta tatandaan nyo, ang OFW, baluarte ni Inday. Ang military, baluarte ni Inday. Baluarte ni VP Sara. Diba? Ang journalist, sabi ko one time kay Jessica, akala ko ba ayaw niyo sa kanya? Hindi, parang maraming may gusto. Baka lahat ng cameraman sa kanya. So, makikita mo yung divide, ha? Mga cameraman, mga kababayan. Okay. Ang Duterte kasi has been Sa media, Sa media. Ang mga lang pala, mga kababayan, ang ayaw sa mga Duterte. Mga anchor at saka reporter. Pero mga cameraman, the rest of the crew, pro Duterte. As an outlier, anti-elite, anti-oligarch. Kaya nga sabi ko kay BP, ma'am, wala ho tayong pondo. Di, dadating yan. Sabi ko, ang barometro ko ho, pag may oligarch na tumaya, okay. Di, ma'am, lumalambot na. Ganon. Parang hindi ako sanay na nagpapatakbo ng kampanya na walang pera. Tapos, nung nakita ko kayo, 16 years kayo, talagang voluntary at ang message niya, volunteer, na nagsama-sama kayo nung time na yon. Napakahirap po para sa akin na maintindihan yon kasi you make certain decisions because of your belief and support and probably love of the candidate. Love So yun of ang the candidate. what makes you different. Noong 2025 20 billion ang sa alyansa na pondo. Nawala ho yung 20 billion. Ang tanggap ng ito, ninakaw! Tiyanko 6 billion. Grabe, no? Saan napunta yung Mga 14 bangag. billion? Na kay BBM. Okay?
So, hindi Pati ko pondo. maintindihan Pati kung sa pondo ng governance ninakaw. at sa politika, bakit ba ganun kayong katakaw? Hindi mo naman yan madadala sa libingan. Grabe, oh. Grabe, no? Sana Sobrang... man lang kung makita, nagbigay sa bawat... Kaya nga ho, ako, ang advocacy ko, yung Sobrang, giving mga X kababay, amount of greed, budget no? to every Filipino. Ha? Para lahat. Hindi Too much greed. Iilan lang. So makikita po natin dyan, yung oil inflation is an issue. Papasok na po tayo sa 80 pesos per barrel. Yung remittance, hindi ho ba? In-announce ni journalist BBM. Journalist, Yung impact BBM! ng remittance, Babanga. hindi naman siya sa pera nakatingin. Hindi doon sa serbisyo, no? Ay, nako, bangag. Tapos may dumating na. Mukhang pera Hinay talaga. nila na sila daw ang nagparating nitong Oo. repatriation. Hello? Mga tourist UAE pa lang. po yun. Yun ang hari ng UAE. Ang nagsabi, sige, libre kayo sa sasakyan kung gusto nyong umuwi sa Pilipinas. Nakipag-usap ba sa presidente? Wala. Pupunta siya ngayon sa... Kinlaim March pa, may tarpaulin lang ang kanilang mga kababayan. Tarpaulin lang ang kanilang gastos. 8. Pupunta siya sa New York. Magsasalita siya sa women's Oh. conference. Oh, parang si Lupin, mga kababayan, no? Lupin the Third. Outfit ni Bangag. Huh? Women's. Women, Ano oh. kasi niya ang kababaihan? Diba? Sa New York yun. At sabi niya, Ay, palusot na lang mga kababayan. Tapos, ang sabi pa niya, ha? Para daw, ikayatin niya ang mga bansa para itigil na nila ang gera. Enough is enough daw. As if makikinig sa iyo, ngag. Budas ka. he will lead the peace process. Hello? Peace process ng US, Israel at Iran? Paano ka magpi-peace process? May 9 EDCA sites ka dito. At kung titingnan nyo ho, ang west side ng Pilipinas, ang West Seaboard, lahat ho yan may may EDCA pero may isang machine na ginagamit. Basta may protect pa. Kumbaga, front base tayo ng Amerikano. Kung sino ho ang taga Batanes sa inyo, ang ganda-ganda ng Batanes, ngayon, Garrison State. Oo nga, no? Ginawang mga kababayan ng EDCA. Napaka-peaceful pa naman ang sanang Batanes, mga kababayan. Bangag talaga, bangag. Ang hitsura. Yaan si BBM. Okay? Marcos! Tapos, of course, the peso and markets. Pag tumaas ang gasolina, may sinasabi pa siya doon sa explanation niya, it will take a certain time before we realize it. Because it has to It takes time to realize. go certain, gumaganon pa siya. Hindi ko na masabi. Monday, tataas, 80 to a liter. Ay, pag It will not tragis, be banga. impacted immediately. So, ano kayang economics nito? Anong Sino economics mo, nagpadala bangag? ng link na yun sa akin? Ang kapatid niya, si Senator Amy. Oh, ayan. Sabi ko, oy, ano mo itong sinasabi ng kapatid ko? Nilaglag ka na naman ni Sabi niya, Amy. nag-hallucinate. Hallucination na naman ang bangag. Okay. And of course, the security Painahay na exposure naman. because of our pivot to the US. So anong impact niyan sa 2028 presidential race? Foreign policy will be a fault line. Number 2, OFW welfare will be a campaign issue. Kahit tanggapin natin yan, kung wala naman ng trabaho, walang sweldo, ang presyo ng bilihin ay tataas. Ano ang gagawin ni President? Sasabihin niya, paano ba tayo ano yung parati niya? Paano ba tayo Ano lang gagawin natin? Ano lang gagawin natin? Parang hindi ko masabi, hello? Di ba? Oo, anong gagawin natin? Parang, kasi siya, ang tingin ko sa kanya, nung naging presidente na, okay na siya. Grabe ba kariyal Na-accomplish tapos na niya yung kanyang si Professor Malo, mga kababayan, no? After nun, Lifelong it's all dream. down the hill. Okay? And of course, the economic pain, sa kanya yun. Magpo-problema, reflection of you. Sabi ko nga minsan kay BP, wag na kayo magbigay ng ano. Ano ka naman, ma? Magbibigay tayo ng options. Sabi ko, bayaan mo siya. Bakit ikaw ang susulba? So, incumbent vulnerability. Ang 2028 ho is an anti-incumbency campaign. Ang taong bayan, galit. Okay? Pumunta kayo doon, kandidato ka, tatayo ka sa stage, sasabihin mo, ako po ay hindi corrupt. Hindi ba mag-aalisan niyo lahat ng mga tao nasa harap? Walang maniniwala. Lalong-lalo na, pagtingin nila,
Ano nangyari sa tulay? Ha? Walang tulay. O substandard. Okay? Marami pa po tayong bagyong dadaanan magmula ngayon hanggang eleksyon. That Madakabangag. will always be a reminder to the voters. So bakit ko po sinasabing anti-incumbent? Kung ikaw ay may allocable, ayaw ng tao. Goodbye ka, Kasi hindi Alcabol. mo ma-explain saan mo dinala yung allocable mo. So tayo, iulit-ulit lang natin. Nako, si Konsyahal Dayang Hirang, pipiso lang ang kwan, walang tulong sa amin. Compared kay Konsyahal B, daming pera Congressman? dinidistribute. Oo. Kanino kaya galing yun? Ha? At kung titingnan nyo, in terms of visual, kumuha ho kayo ng picture ni BBM, Ay, ni itsura pa. Saldico, at saka ni Martin Romualdez. Pareho ho yung itsura nila ng pagkapayat. Parang mga kinulam, mga kababayan, ano? Parang talagang may problema sila. Pero walang remorse. Walang remorse. Hindi nagsisisi. Hindi humihingi na pasensya na kayo. Wala. Wala talaga. Kahit nga dun sa Walang bahid 18 brave Marines, kwine-question lahat yung background ng Marines. Hindi kwine-question yung pera. 805 billion ang dinistribute nila to that scheme. So, babalik ko tayo dun sa ating ito na ho yung impeachment may eclipse ng gera. At ito siguro ho yung pinaka-importante, isang slide lang. Next slide please. Yan. Okay? Kung titingnan nyo ho, ito hong mapang ito, binigay ko sa, may taga-PDP ba dito? Sir, binigay ko sa PDP yan. Hindi ko maintindihan, ba't hindi nila ma-interpret? Binigay ko yan kay yung dating secgen nyo. Tulungan mo, Malu, ang PDP. Hindi si Astra. Yung commissioner ng COMELEC before, na ngayon city administrator ng yan. At saka kay Alcusi. Sabi ko, ito na lang ang tulong ko sa inyo. Binigyan ko ho siya ng mapa na ganyan. Ang difference lang ho, hindi pa doon na-integrate yung 2025. Sabi ko, gamitin nyo to. Tapos ang sabi niya sa akin, ma'am, pwedeng paki-interpret. Hindi ba alam? Sabi ko, Oy, PDP, kumuha kayo ng kulay lang ano? yan. Pag yung kulay matingkad, base yan ng Duterte. Pag yung kulay medyo hindi matingkad na green, yan, mga bago lang yan. So nung pagsama-sama mo ang 2016, 19, 22, 25, yan po ang mapa. At uulit-ulitin ko ang kampanya ho, mapa. Ha? Kaya nung nakipag-usap ako sa kanila, hindi daw nila maintindihan. Sabi ko, sige, ganito na lang, sabihin ko sa inyo. Yung rally nyo, wag kayo sa Mindanao muna. Sabi sa akin, bakit? Baluarte na ho nyo yun. Bakit ho kayo pupunta sa inyo? Inyo na yun. Doon muna tayo maghanap sa Luzon. Doon sa Luzon at Huwag na saka kayo sa pupunta ano. NCR, kasi ang NCR very expensive, no? Ang NCR is 11% of the total votes, high media impact. So kung pupunta ka sa NCR, mag-media ka. Pero mahal. Ang Luzon, Kurakot ang media dyan eh. 40% of the total votes. Kingmaker region. Anong ibig sabihin? Manalo ka sa Region 3, manalo ka sa 4A. PU yan. Okay? Visayas, 20% of total votes. Swing pivot. Ang Central Visayas is actually Duterte's. Okay? And Mindanao is 29% of the total votes. That is the Dutertenomics belt. Okay? So kung titingnan niyo ho yan, tingnan niyo yung Mindanao, green, dark green. Meron lang mga light, pero kung titingnan niyo yung Dark legend, green meaning ang daming mga kababayan. Green si Sara eh. yung legend is nasa yung legend. Ayan. Ayan, no? 60 to Ang logo mo na. 60 to 81% of the turnout. That is Mindanao. And then, if you look at Mindanao, there is a part na hindi dark green. Okay? Yan, yung mga yan. Pagdating mo sa taas, there is a very light green, this one, which is the Bicol area. Okay? And then when you go back, look, there's a dark, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite. Pagdating mo dito, dark green rin. So, importante ho sa kampanya, sa eleksyon, ang mapa, ang geography. Okay? At importante rin diyan sa nakikita nyong last slide, yung tinatawag na base. No? Yung base ng boto. So, the winning formula isn't ideological.
Although may ideological sa Duterte, pag pinag-aralan mo, kasi outlier, anti-establishment, populist. Pero hindi siya ideology. It's a behavior of people, of voters. So when you look at it, it has to be geographic, relational, and transactional. Philippine politics, after all, is really transactional. You build your coalition region by region, clan by clan, barangay by barangay. May dadating hong SBK, BSK, Barangay SK Elections. So, napaka-importante po nating mapulsuan ng tama yan kasi yan yung isang eleksyon na magbibigay sa atin ng barometro. Ang naintindihan ko ho, magbababa ang administrasyon ng for kapitan, 10,000, for what do you call this? Kagawad is 5,000 and for SK I think is 5,000. So yun yung game plan nila para sa BSK. Ang tanong ko, anong game plan natin? Wala ko tayong perang ganon, no? So, ano talaga? Kasi dito, talagang ang suasion na ng organizing is tayuan nyo si Inday. Kasi hindi ka naman lugi kay Inday dahil magsiservisyo at magtatrabaho. O, kung ngayon hindi ko, pag tiningnan nyo ho ang Gen Z, tahimik lang siya. Last election kay Bam, ang difference ho ng youth ng Duterte at ng youth ng Dilawan, sila institutional. Anong ibig sabihin nun? Sa kampanya ho ni Bam, pumunta siya sa Recto, sa lahat ng university sa Recto, may organization sa loob ng pamantasan. Lahat ng katipunan, may organization. Lahat ng TAF na university, may organization. So last weekend, kausap ko nga yung youth, sabi ko, kayo ba meron? Kung wala, magsimula tayo para meron tayo sa loob ng campus. No? Ang Gen Z, pag pinag-aralan nyo yung TikTok, that's a TikTok generation, grudgingly, they speak well of Inday. Grudgingly. Hindi pa yung, oo, dyan kami. Parang sinasabi nila, grabe naman ang pang-aapi dito. Kung ano sinasabi, from pang-aapi to ang ganda-ganda naman niya. No? So, meron sa Gen Z ang tinitingnan, ephemeral, yung face value. At merong tumitingin sa, may trabaho ba kami pagka-graduate namin? Kasi nararamdaman na ho na wala hong expansion ang ating ekonomiya. Yung isang taga Binondo dito, may namit ako kanina, may nakausap po akong taga Binondo, ang sabi sa akin, Malo, pwede bang magpalit na tayo ng administrasyon? Ay, sir, hindi ho. May succession ho. Hindi naman siya pumoporma para paltan. 'Di ba? Naghihintay. Pero bakit nila tinanong yon? Kasi ramdam daw nila na ang kanilang negosyo, ako wala nakita. Sabi sa akin, sabi ko, okay yan sir, magbigay ka. Donate. Mahirap donate. Wala kita. Kaya tawa ko ng tawa sa kanya, hindi sir, dadating rin yan. Wala nga. Wala turista. Di ba? Nakita nyo ang tourist natin? Wala. Dati ang daming turista sa Intramuros. Dito sa stretch na to, ang daming turista. Wala ho tayo. So from tourists to prices to unemployment, our unemployment rate is going up. And to that sense of we're just floating, waiting for something to happen. So maganda ho yung pagka-declare niya. Kasi yung ang sabi ko nga sa kanya, alam mo ma'am, maganda yung declaration mo. Bakit? Punta ka sa palengke, yayabang ng mga Duterte. Kung maglalakad, may beat. Sabi ko, bakit to? Dati, ma'am, ngayon may leader na. May leader po. Taga-palengke yung nagsabi sa akin noon. Talaga? Sa 7-Eleven, may habang na. Pinag-uusapan siya the day after her declaration. And I thought that would be a 3-day news cycle. Hindi ho. Yung 5th day, siya pa rin ang pinag-uusapan. So, napilitan ng administrasyon now to play her game. Sino sinasabi? Si John Vic. Sino sinasabi? Si Ping Lacson. Seriously. So, pag tinignan mo ang numero, paano yan? Kahit i-declare nyo ng lahat. Alam nyo kung bakit? Yung endorsement ni Presidente, walang value. It's the same as alyansa. Walang value. Pero mo 20 billion, sabi ko nga kay Toby, wow, grabe naman ang pondo nyo. Tapos sabi niya, Malo, ang bumabalan 6B. Anong
nangyari doon sa iba, di ba? So, imaginein mo last minute, ad lang, yun nga ang ad na itim, hindi pa ako pabor doon, pero, di ba? Nakasabit si Aimee sa number 12. Marcos yun, ha? Hindi sinuportahan ng kapatid, ginastusan pa ng First Lady. Sino nagpapanalo sa kanya? Di ba? So, yun pa lang, medyo unorthodox, pero she was able to prove to anyone. Suntay, that congressman won by 200 or 300 votes against Rillo. And it was because of her rally. No. Tuwan-tuwa ako, sana si Benny Abante talo eh. Kasi yung tumatakbo, sabi ko, sir, paano ka naging hindi Pilipino? Oo nga, ma'am, mahina ang iyong lawyer. Kung minsan nasa election lawyer yun eh. So, natalo siya doon. Yung isa pa na mayabang, na dating konsehal rin ng Manila, si Chua. So, matatandaan natin yan at matatandaan rin natin sa dating na 2028. Kasi katulad ng sinabi ko at natutunan ko in the past 23 years, all politics is local. And in that terrain, Inday is number 1. Okay? So, thank you very much. Curious lang ako, ma'am, what is the real story between Aimee and BP Sara? Kasi pag mapanood mo yung kung ano man ni Panelo, salungat na sulungat po. Just to clarify everything. Thank you. Sir, alam mo, dalawang storya yan eh. May isang storya ayaw siya. Ayaw si Aimee. Oh, tinan mo, may kwan ka agad dito, no? May isang storya na sila naman talaga ang magkaibigan. At yung desisyon ng panliligaw, si Aimee naman talaga ang pumunta doon. Dahil sa math ni Aimee, kailangan ng taga Mindanao para doon sa north. Okay? Nung panahon na yon, na-commission ako, wala na ho sa embargo, na-commission ako ng PDP to do a survey. Sinong mananalo kung ito yung mga kandidato? Number 1 ho si Sara. Pag inalis mo si Sara, napupunta ho kay BBM, hindi dun sa isang taga Davao. So, doon pa lang, makikita mo, kasi ho yung 80% approval rating ni PRRD, hindi lang yun endorsement eh. That in itself is a reason why you should vote for a Duterte. Unfortunately, she decided to slide. So yung rene-respeto ni Senator Aimee si BP, lalo na after nitong huling eleksyon, na siya talaga ang naghila, no? Sa tingin ko nagkabayaran na sila ng utang. Pero importante ho, kahit hindi nyo gustong i-accept, para sa 2028, importante po may isang Marcos sa ating grupo. Kasi yun ang sasagot doon sa mga tanda na inayawan na yung sinabihan ng puhukayin ko. Yun yung basic issue lang ng taga-norte. Pero magkaibigan ho sila. Minsan, nagkakaasaran, minsan. Pero at this time, si Senator is very deferential to the Vice President. In fact, even during the hearing sa Foreign Relations on the father. So may mga stance si Senator na, especially after niya magsalita na droga ang kanyang, drugista, addict ang kanyang kapatid. I think that was her Rubicon, and she has crossed that line, and she has declared to be with BP Inday. At this early time, ma'am, kasi you mentioned... Hindi ho. No. Ako, when I was asked, I said no. The only way to bring her into the fold is to make her campaign manager for Luzon. I mean, give her a role so that the Ilocanos will feel. At saka sir, alam naman po natin kung sino mas matinong Marcos. Sino nagtatrabaho. Pag titingnan mo yung karir ng magkapatid, nauuna si BBM kasi he's a junior. Pero ang parang tagalinis sa karir nila, si Aimee. Siya yung sumusunod. So, nag-governor, nag-congressman, nag-governor siya, nag-congressman, nag-senator siya. Kailangan linisin kasi may problema yung kapatid. Ngayon, ang problema natin, nung nanalo, akala naman natin kasama siya sa Malacanang, nasiko. Kaya ganyan ngayon yung kapatid niya.
if you look at the career of BBM, it has always been Aimee. So, and the other point I'd like to raise, no, it is not true that it was BBM who helped Duterte in the votes. That's not true. If you look at the votes he secured, he would always, from 1992. So, una yung nanay niya, si Imelda, and then siya, and then si Aimee. He would always average 13M. Si Aimee lang ang nagpataas to 15M. So, if you're going to dissect the 31, saan nanggaling yon? And if you look at the study of Senator Aimee, she was right in getting Inday to be the vice president because it showed in the result. Kaya nga ho, mas mataas mas mataas si Sara. Bakit ganon? Mas maraming bumoto sa vice president, mas maraming hinati yung BBM Sara, di ba? May Rosa, may kung ano-ano. So, ultimately, ayaw tanggapin ng ibang mga political analyst, Sara was the strongest candidate in 2022. Okay. Representation, but we have been talking about geographic representation. Lately, I have a deeper evaluation of the possible running mate of VP Inday Sara, and I mentioned their Bongo because of his Malasakit program, which is more inclined to being part of the executive branch, which is very, very important to have a partner na with also a unquestionable loyalty to the Duterte. Then second is Marcoleta because of his populist stance in so many issues. And for representation or geographic representation, he's also from Luzon. But I also have I made mention also that he could be a best Senate President because of his style, leadership style. Mention also Robin Padilla because of his being artista, etc., popular, etc. And last is Aimee Marcos, which is now subject of their deliberation, but hardly can the DDS understand the significance of her representation. Who do you think? Huh? Who do you think? Because the question, the rationale is that Vice President can be a very significant factor for the President to win. Unlike in the US, kung sino yung President, yung boto ng President pupunta sa Vice President. Ito sa atin, hindi. Presidente, isa yung boto, isa rin Vice President. But in terms of geographic areas and other factors, who do you think would be the best Vice President for Inday out of the four representation? So sir, siguro ang sagot ko dyan, geographical rin. Napakahalaga na ang Vice Presidente manggaling sa Luzon. Dahil ang Luzon ay 40%, no? Ang NCR is 11%. So pag pinagsama mo yan, 51%. Mahalaga na more or less manggaling sa Region 3. Doon sa tatlong pangalan na sinabi mo, si Marcoleta, si Robin Padilla, at saka si Aimee, bandang taas. Si Bong, alam mo sir, ang problema ko, wala pa sa ating kasaysayan na may tumakbong presidente, vice-presidente from the same province, no? So technically, if you have both from Davao, how will Luzon? Alam mo nyo, ang mga taga Luzon mayabang kasi feeling nila sila ang hari, no? Na kaya nga natutuwa ako dyan sa Mindanao Independence Movement. Pero doon sa sinabi nyo, napakahalaga rin ho na may parallel organization. Si Marcoleta has the Iglesia, discipline. So alam mo, and if you look at Marcoleta's campaign, it was essentially driven by Iglesia. He didn't have any money for the ads. The money came last 2 weeks. So yung first 90 days, siguro yung mga 14, yung mga first 80 days, it was really local. Ikot siya ng ikot, walang ad. And then, social media. Si Aimee ho,
Sa tingin ko, mahirap ang dalawang babae. Again, sa kasaysayan natin, walang nahahalal na dalawang babae. Pag bumaba kayo sa local, masyadong patriarchal ang features ng local campaign. One time nga, tinanong ako, between Inday Sara, Lenny, and Risa, sino ang how do you distinguish them? Ang sagot ko, si Inday Sara may male element sa gender card niya. Tawanan sila ng tawanan. Anong ibig sabihin nun? Nanuntok ko eh. Diba? Hindi naman nanununtok si Lenny. Hindi nanununtok si Risa. But pag nalaman nyo ang rason, ba't nanuntok? Mas lalong gugustuhin nyo yung nanuntok. Oo, ako gusto. Kasi di ba yung sinabi niya, itigil niyo muna yung demolition, hintayin niyo ako, ay nag-demolition. Oh. Hindi ba yun yung unang time na pumasok sa national consciousness? Sino yung nanuntok? Babae, bakit ka nanununtok? Ganun ho yung reaction ko, hindi ko pa siya kilala noon. So ako dun sa tanong nyo, babae, mahirap ibenta. Parehong probinsya, mahirap. Si Marcoleta, dahil sinabi niya may nakausap na siya, hindi pa umuoo, at sinabi niya yun ang hahabol, yun ang magsisik ng pananagutan. Mahirap naman ho na si Robin Padilla yon. Diba? So, I'm just being frank. Baka mamaya makarating na naman sa kanya, linoloko ko daw siya. Pero, kasi ho, si Robin Padilla is re-electionist. Diba? Pero yung asawa niya, ayaw na ng second term. But imagine if we are able to convince him to run and he's part of the... Malaking bagay ho yung popular. At kung titingnan naman nyo si Robin Padilla... Oo, yeah. Number 1 senator, no? At saka maayos siyang kung titingnan nyo ho, siya ang pinakamaraming napasambatas. Bakit? Kasi linoloko-loko daw siya eh. Di tayo siya ng tayo. Yung space, the prayer space was his. Marami siyang nasa sa batas just because nakakalusot siya dahil pinagbibigyan siya ng mga colleagues niya. Si Robin lang yan. Pero pag titingnan niyo yung datos, the most number of passed legislation, si Robin. Si Robin cuts across various sectors. So yun sir ang masasagot ko. How I wished we are already in the day and age where you can get two people from the same area. But that won't work for Luzon. Na sa tanong kung who will be the best partner or tandem ni Inday. In that case ba, dahil nga dito sa grupo natin hindi may iwasang magkakaroon ng Sara Bungo, Sara Robin, would it affect the winnability of Inday? Yes. Thank you. Yes, it will affect. I suggest that we stick to the slate. Kasi noon pa hong naalala ko nung 2016, may Jojo Lenny rin yan eh. So pagdating ng sample ballot operation, at alam ko sa local, napakahalaga ng sample ballot operation, iniikot. Tapos kuminsan doon nakakabasag. Sana ho, dali natin yung vice presidente natin kasi nakita naman nyo yung nangyayari pag hindi mo kakampi yung vice presidente mo. Diba? Akala natin magkasama sila, unity team. Ang unang umuga sa kanya, galing rin sa pamilya ng presidente. So, napaka-importante po na pagdating natin sa 2028, kung sino yung ninumbrahan ni Vice Presidente Sara, tayo na po ang umintindi at tayo na po ang mag-explain kung bakit. Isatabi muna natin yung ating kandidato kasi ang gusto po natin manalo. Diba? Imagine niyo kung nanalo Senate, President, Vice President. Imagine niyo yung re-electionist kung lahat yan slate ni Presidente. Titahimik yung 6 na taon niya. Maaayos niya yung bansa. Hindi politika ng politika. Hindi ko na huli nalagay yung House. Kasi very fluid yung House eh. At lalaro ang members ng House sa kanya. Paglapit ng eleksyon, nako, marami na hong paro-paro. Diba? Ngayon, yung mga paru-paro, tinitingnan nila, may impeach ba? Nako, sandali lang. Mahirap po. Thank you. Okay, so brief. We have a lot of parallel group. In 2016, we operate by Zoom meeting.
In our records, we have around 250 plus group of organization, OFW, Qatar, Bahrain, US. So malaki yung grupo. But at the same time, we were split on different direction. So at that time, we considered this philosophy of let 1,000 flowers bloom, let them continue. And this time, I really do not know how do we approach it to have a united group in one direction. But the way I look at it, Mr. A is quarreling with Mr. B, Mr. C quarreling with Mr. D. What do you think is the best option for us or volunteers? Alam mo nyo, kasi yan yung problema pag volunteer. Hindi mo mapasunod. Pag paid, talagang sweldo ka, ito dito ka. Iniisip ko rin na kung kunyari ibigay mo yung grupong malakas sa Luzon, dapat mag-identify kasi. Wala namang organisasyon na nationwide. Hindi ako naniniwala doon. May nationwide political party. Transactional na ho yun. So, ang suggestion ko, kung may 200, ilan sir? 205? 250 pagkadami. Buhay pa yan? Kung may 250 kayo, siguro kailangan magkaroon ng assignment ng geographical. Sinong na by region. By region ho. Kasi ikaw ang bahala sa Pangasinan ha. Huwag ka nang sumagi dito. Pangasinan ka lang. Kasi that way, you can harness the limited funds and then really, taga Pangasinan ka, pwede ka mangampanya sa dialect ng Pangasinan. Alam mo yung terrain doon. Kasi ang nangyayari ho pag volunteer, talagang sagasa kahit kanino. Imagine mo yung natatapon na pera at saka resources, yung human. Kaya sir, importanteng umupo. Hindi ko alam, wala akong solusyon dahil ako napagitna rin sa awayang ganyan na ang gusto ko lang naman maayos. Siguro ang sabi ko nga kay BP nung nalaman niyang nakipag-away ako, sabi ko, alam mo, dapat i-set aside ang ego Kasi may objective end tayo. Ngayon, kung yung objective end ay hindi tayo pare-pareho, may problema. Kasi may part na gustong kumita. May part na talagang kahit 5 piso na lang ang pera ko, ibibili ko. At sa tingin ko, never pa nag-meet yung mga leaders niyang 250. Yung OFW, doon kay sa OFW. Kasi nakita naman na doon sa OFW na she has the votes. Yung senior citizen the battle is really Gen Z. So, yung senior citizen, digong yan Di ba? Bakit pa? Again, yung prinsipyo sa eleksyon, pag iyo na, sa huli mo na lang siya pupuntahan. Yung hindi iyo, although magastos, di ba naalala niyo yung pro, undecided, against. Huwag ka na pumunta doon sa against. Yun ang mas mahirap. Yung undecided. Pero yun sir, kailangan siguro may pagkakasundo-sundo ng pananaw at saka may tasking para hindi tayo nagsasapawan sa isa't isa. Tapos sa dulo, sa ground, napakahirap nun. Kasi si ma'am, mahilig sa parallel. Kaya nga sabi ko, nung napasama ako noong 2022, sabi ko, bakit naman parallel ka lahat? Sabi niya, di ba ma'am sinabi mo, ang kagandahan ng parallel kasi, hindi mo makita yung design. Hindi mo makita, ano ba plano nitong mga ito? Ano ba yung strategy nitong mga ito? Awayan. Pero sa parallel, pag nagkiskisan, ibig sabihin gumagalaw. Yun nga lang, kuminsan tapon So itong sa 2028, kailangan talagang meron tayong mapa, 17 regions lang naman yan, nasan yung 250. Ano kang demographics, babae, lalaki, Gen Z. Kaya dapat ganon para meron rin tayong babalikan na sabi mo magdi-deliver ka ng 10%. Nasaan yung 10%? Kasi yung iba there was a campaign na ang sabi sa akin meron daw siyang 7 million na IP. Sabi ko, IP? May 7 million ka? Hindi panalo ka na. Di ba? Tapos nung alam nyo yung yellow pad, yung matagal na sa election, naalala nyo yung yellow pad na lilistahan ng pangalan? Tapos hihingi sa inyo ng, ma'am, ito, sa atin ito. Sabi ko, dami naman ito, panalo na tayo, hindi na natin kailangan. Tapos wala ho. So ang ginagawa ko, may isa akong tao na kumuha ka nga ng 10 pangalan nito, puntahan mo sa lugar. Wala. So yun sir, maraming kailangang ayusin. At saka sa tingin ko yung mamumuno, kailangan mahaba ang pasensya. Kasi kung 250 yan, ako sir. Ma'am, yung sa senator, last naman.
nasa isip ko, is it Barsaga, Leveste, and there was this San Fernando, Congressman San Fernando in Central Luzon. That is our young generation. Then we look at Visayas, which is Region 7. We don't have Usmeña anymore. What is left there is Trilon and the other side and Defensor. But somebody said, how about Secretary Durano? He was a campaign manager of Crespo, and he's the only now so far in Cebu. Yeah, he's not the professor. What do you think of this lineup? Sir, ang problema mo kay Meow Meow, parang hindi pa of age. Wala pa sa edad. Pero si Leian, I think, is of age. Si Ellie is actually akbayan. But I don't know if he will be allowed by the council. Kasi pwede yan mag-nominate yung mga kasama mo sa alliance ng senatorial nila. So mahabang listahan yan. And then we will subject them to surveys. O kung sinong can make the cut, another Si Durano is, I think, right for the Senate. Still may nakaka-recall pa ng pangalan, and even if he is old, he looks young. So amable yung mukha, parati nakangiti, kasi ang botanteng Pilipino mahilig dun sa gwapo, maganda, yung mga ganyan, or napakabait, parati nakangiti. So, sir, I think part of the anti-incumbency is really coming up with new faces for the Senate.